Panginoon ay sumainyo. Sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan ayon sa panulat ni San Lucas sa ika-3 kabanata nagsisimula sa talata 15. Luwalhati sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Sa higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang iba ay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugtan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Uupo ang lahat upang pakinggan ang aral. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning mga kapatid. Happy Fiesta. Fiesta na naman. Ngayong linggo ay kapistahan ng bautismo ni Jesus. Okay, the baptism of Jesus Christ. Ang simbahan ay nag-celebrate kung ano man ang event kay Kristo mula pagkasilang hanggang sa presentation ni Jesus sa templo, pagbinyag hanggang kamatayan ay ginawang fiesta ng church para maalala ng lahat. Kaya ngayon ay kapistahan ng kanyang bautismo. So lahat ba ay nabinyagan na? Lahat ba ay nagpapabautismo na? Pag-usapan natin ngayon yung pinaka-declaration kung bakit mahalaga sa taong pagbibinyag. Una, alam niyo ba na merong magandang interpretation na ang baptism is declaration na ikaw ay maging anak ng Diyos. Maraming mga churches na humahadlang dito na, hindi ka pwedeng magpabinyag dahil hindi ka pala simba. Hindi ka binyagan dahil maraming mga requirement. Pero dapat hindi ang church maging hadlang sa baptism kasi napakatindi ang pangako ng Diyos sa bautismo. Una, declaration na you are sons and daughters of God. Pangalawa, kung titingnan natin, ang binyag ay para sa kaligtasan ito. Okay? Kaya kung gusto nyong maligtas ang ating mga kapatid, unang hakbang ng mga Kristiyano ay dapat magpabinyag. Pangalawa, ang bautismo ay para sa paglilinis, forgiveness of sins. Paano kung hindi siya nabinyagan? Dahil hadlang ang simbahan. Okay? So, ang grace of God, yung pagpapatawad ng Diyos ay dapat huwag hadlangan ni numan. Kasi ang pangako ng Panginoon ay bigyan tayo ng kaligtasan, maging ang buhay na walang hanggan. So, ang bautismo, pangatlo, ay para maging mga anak tayo ng Diyos. At pang-apat ay upang maging tagapagmana tayo sa kahariang magpakailanman. So yun ang bisa ng bautismo. Kaya sa linggong ito ay we are reminded of God's claim that we are His beloved children. Okay? So maganda po yan. Kaya lahat dapat ay magpabautismo para maging mga anak tayo ng Diyos. Dalawa lang pagpilian ng tao sa Diyos na totoo at sa isang Diyos na mapaglinlang, ang dyablo. Okay? So wag tayo sa mapaglinlang na espiritu, dito tayo sa tunay na Diyos. So mga kapatid, ang binyag is submission and declaration of our faith in God, in Jesus Christ. Kaya mahalaga ito by virtue of baptism. Isa pa ito sa magandang nangyari nung dumating si Kristo. Maari na tayong tumawag sa Ama. Doon kasi ay ang Hudyo lang ang may karapatan. Outside Judaism, wala nang iba pa. So napakatindi yun. Nung nangaral si Jesus, nagkaroon ng pangkalahatan yung pag-unawa natin sa pagliligtas, sa pagiging mga anak ng Diyos.
So lumawak. At ang pinaka-foundation ni Jesus dito ay pananampalataya. Kaya by virtue of baptism, we can express our union with Christ in His death and resurrection. So ito yung pinakamagandang term. Ang baptism is a sign of belongingness to the new people of God. Noon kasi is Israel lang. Ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Pero dahil hindi tinanggap si Jesus na mga Hudyo, ay di kung sino ang sumasampalataya sa Kanya, ayun, by virtue of baptism, nagiging anak ng Diyos ang mga taong mananampalataya. Kaya, isa ito sa mga ordinance ni Jesus. Pag sinasabing ordinance, mandatum ito, kautusan, na sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, binyagan lahat. Walang sinabi sa Jesus na Kristiyano. Marami kasing nagsabi, ay, Kristiyano lang ang pwede. Lahat, ang term ni Jesus sa kanyang mga apostol, sabi niya sa Matthew 28, 19-20, humayo kayo sa buong mundo, turuan, gawing disipulo lahat, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi mga kapatid, sa panulat ni San Juan 3:5, ano bang sabi ni Juan doon? Na maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo bang may katapusan ang lahat? Merong end of the world. Now, sa pamamagitan ng bautismo, ililigtas ni Jesus lahat. Di ba sabi ni Kristo, bago maganap ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga namatay ay mabubuhay sa huling tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang mga buhay na manatnan niya dalhin sa alapaap, ililigtas, at yun na ang wakas ng lahat ng bagay. So, sa pamamagitan ng bautismo, masaksihan natin ang paghahari ng Diyos. Kaya wag pong ipagkait ang baptism. Kasi hindi lang ito for religion, kasi marami kasing nagpapabinyag para maging members of the church. Pwede naman gamitin siyang pamantayan. Pero may mas malalim na pamantayan si Jesus kung bakit magpabinyag dapat lahat. Okay? Now, ano bang pagkakaiba dito? Ang paglilinis sa Old Testament, alam nyo ba yung ritual ng paglilinis ng mga Hudyo? Pagtutuli. Ewan ko lang sa mga babae kung paano sila nililinis. Kasi ang ordinance ni Yahweh kay Abraham, ng lahat ng kanyang mga pinili ay dapat tuliin. So ang pagtutuli noon ay para sa lalaki lang. Paano yung mga babae? So sa New Testament, ang ritual ng paglilinis ay tungkol na sa tubig at Espiritu Santo. Kaya sabi ni Juan sa ating gospel na ako'y magbibinyag sa inyo sa tubig para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, pero may darating na makapangyarihan sa akin. Siya'y magbautismo sa tubig o sa Espiritu Santo at apoy. Ano bang kahalagahan ng Espiritu Santo at apoy? So dito pumapasok yung teorya na sa pamamagitan ng bautismo ay maging bagong nilalang ang tao. Di ba sabi ni Kristo, unless na hindi daw tayo maging born again, hindi natin masaksihan ang paghahari ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng born again? Mag-born again tayo? Ano ibig sabihin ng to be born again? Na by virtue of baptism, maging bagong nilalang ang isang tao. Okay? Yun ang pangako ni Kristo na babaguhin niya. Although makasalanan tayo, pero dahil sa pagtanggap natin sa pangakong ito, sa ordinance na ito, maging bagong nilalang tayo, maging mga anak ng Diyos. Di ba sabi ni Juan, ginawa kayong mga anak ng Diyos hindi dahil kayo'y isinilang niya, kundi dahil kalooban ng Diyos na kayo'y gawing mga anak niya. O di ba? Kaya ang pagiging anak ay hindi na bloodline, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkilala sa Kanya, maaari na tayong tawaging anak ng Diyos. So magandang pamantayan yan yung dumating si Kristo. So dalawa lang ang pagpilian natin, ang kahariang magpakailanman or yung apoy sa impyerno. Anong gusto niyo? Or siyempre naman, Father, sa kahariang magpakailanman. So dahil mandatum ang baptism, dapat lahat ay magpabinyag. Okay? Ito yung pinaka-mandate ni Jesus na binyagan lahat. So, bago babalik si Jesus, mga kapatid, ay nag-utos siya na gawing disipulo lahat
Kaya yun ang pinaka-function ng church, gawing disciple lahat. So hindi lang magsisimba kayo, hindi maging alagad kayo ng Panginoon, turuan at binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi sa pagbabalik niya, igagawad na niya sa atin ang benepisyo ng bautismo at doon na magwakas ang lahat ng bagay at magsimula na ang panibagong pamantayan natin ang magpakailanman. Okay? Aalisin na itong, ano bang pangako ni Kristo? Aalisin na niya ang kamatayan, ang mga pagtangis, ang mga injustices, aalisin na ng Diyos kasi magsimula na ang magpakailanman kung maganap na ito. Kaya bago maganap ang lahat ng bagay, dapat nabinyagan na lahat. Kumikilala na sa Diyos. Okay? Yun ang isa sa mga ordinance ni Jesus sa kanya mga apostol. Kaya kung ayaw nyo sa magpakailanman, ay di sa apoy ng impyerno. Yun ang dalawang pagpilian ng tao. Sa mga nabautismuhan sa ngalan ng Diyos, ito ang laging pahayag ni Pablo. Sa Romans 6:4, ang sabi niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay dahil sa bautismong ito. Imagine kung paano daw namatay at nabuhay muli si Kristo, ganun din ang proseso natin. Tayo'y mamamatay, and then sa muling pagbabalik ni Jesus, mabubuhay tayo. Bubuhayin niya muli. At ang pangako ni Jesus, kung ano ang kanyang natanggap sa Ama na karangalan, ay maging tayo rin. Kaya nga sabi ni Jesus, maging kasalo ko kayo sa piging ng kahariang magpakailanman. Di ba? Magandang pamantayan yon. Na habang tayo naghihintay sa magpakailanman ay inihanda rin natin ang ating mga sarili paano makarating doon. At ang baptism, ang pinaka-number 1 procedure, formula, para magkamit tayo ng buhay na magpakailanman. So, ang baptism is a covenant. Ano bang covenant? Pangako ng Diyos, kasunduan. Okay? So, ang binyag ay isa sa mga pamamaraan kung paano tayo maging isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, pagsunod sa mga aral na dapat nating matutunan bago harapin ang buhay na magpakailanman. Kaya by virtue of baptism, we are united to the body of Christ. Di ba sabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yun na yun. Sino bang makapagligtas sa inyo kung wala si Jesus? Di ba sabi niya, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O, di ba? Kaya ngayon pa lang dapat resolve na ito na walang ibang proseso sa magpakailanman kundi ang pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang term nga ni San Juan dito ay tayo ang kanyang gawing asawa. Si Jesus ang groom, tayo ang the bride. The church is the bride of Christ. Kaya nga sabi ng mga apostol, kahit si Pablo, tayo yung katawan ni Kristo. Siya yung ulo, pinakaulo. At ang term ni San Juan, tayo ang kanyang asawa. Sa pagdating ng araw, ikakasal tayo kay Kristo. So, yun ang mga term ng ating mga manunulat. Kaya by virtue of baptism, we are united to the body of Christ, the church, the people of God, yung believers. So, yan. Baptism ay isa sa mga sacred expression of faith that unites Christ, na magbibigay sa atin ng magpakailanman. So huwag kalimutan kung bakit mahalaga ito dahil una, aalisin dito ang original, personal, at temporal sin. Ano ba itong original? Meron kasing original sin at ito'y nangyari kay Adan at Eva, yung kamatayan. Nung nilabag ni Adan at Eva yung pamantayan ng Diyos, yung bungang kahoy, yun ang original sin. At ang sumpa doon ay kamatayan. Kung bakit namamatay tayo ay dahil sa original sin. Pero dahil sa binyag, ano ang pangako ni Kristo? Bubuhayin. Kaya mahalaga ang binyag. Mayroon tayong original sin, sa pamamagitan ng bautismo, kaya niyang alisin ang sumpa na yon. Although mamamatay tayo, pero sabi ni Kristo, bubuhayin. So mahalaga po yan. Yung mga personal at temporal sin, ito yung mga gawa natin. Sa by virtue of baptism, kaya nating linisin. Kaya mahalagang binyag. Ibig sabihin,
Sa panahon na ang tao ay natatakan sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kahit sang katutak ang kanyang kasalanan, meron siyang kakayanan na maging bago muli. Kaya mahalaga ang binyag. Kahit gaano tayo kakasama sa mundong ito, dahil nakatanggap tayo sa pangakong ito, yung binyag na ito, kayang ayusin lahat ng Panginoon. Dati kasi bayaran mo yung kasalanan mo. Yun yung sa Old Testament. Pero sa pagdating ni Kristo, okay, basta wag lang kayong umalis, lumayo, magpailalim sa kasamaan, meron pa rin kayong kakayanan na tanggapin, na muli tayong linisin, tanggapin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ang baptism kasi ito'y cleansing from original sin, actual, and previously committed. So mahalaga po yan. Kaya ang church ay nag-design ng ganitong pamantayan para maintindihan natin. Noon kasi para linisin ka, kailangan mong maghandog ng baka, ng karnero, ng tupa, ng kambing para alisin yung kasalanan mo. Yun ang Old Testament. Pero sa pagdating ni Kristo, yung kanyang kamatayan ay sapat na. Yung kanyang dugo ay sapat na para linisin ang lahat ng mga pagkakasala. Okay? So maganda po ito. Sa panahon na naintindihan natin yung kahalagahan ng bautismo, ay mapahalagahan natin ito. Kasi maraming mga taong hindi nagpabinyag ngayon dahil sa requirements ng church. So sana naman yung mga pari at pastor ay wag masyadong hadlangan ang pangako ng Diyos na dapat binyagan lahat. Kasi ito yung mga biyaya, ito yung mga benepisyo sa baptism. Kasi ginamit natin yung binyag ngayon for religion, for church membership. Pero mas malalim ang pamantayan ni Jesus. Kasi pagliligtas ito at magpakailanman. Okay? So, dahil meron itong pangako na once na naniniwala tayo sa teaching ni Kristo, salvation, forgiveness, sons and daughters of God, and heirs. Pag sinasabing heirs, tagapagmana tayo sa kahariang magpakailanman. Kaya ang term natin sa baptism is a gift. It is a blessing to eternity. Okay? Biyaya ito ng tao para magkamit tayo ng magpakailanman. So dati kailangan mong, alam niyo ba noon, na sa Garden of Eden, merong bungang kahoy na magpakailanman. Meron dong bungang kahoy na sumpa. At yun ang kinain ni Adan at Eva. Kaya tayo naging temporal at namamatay kasi kinain nila yung ipinagbawal ng Diyos. Nung sila'y kumain ng temporal na bunga na yon, ang sabi ni Yahweh, alisin na yan, si Adan at Eva, baka kakainin pa nila yung bungang kahoy na magpakailanman. So merong bungang kahoy na magpakailanman noon, na sa panahon na kumakain ng isang tao, siya'y magkaroon ng walang hanggan at walang kamatayan. So ngayon, ang ginamit ni Jesus para maibalik muli ang magpakailanman ay baptism. Kaya kung kayo'y nagnanais ng magpakailanman, hindi na bungang kahoy, kundi sa pamamagitan na ng bautismo. Yan, maganda po yan. Dati kailangan mong kumain ng bungang kahoy na magpakailanman para makamit mo ang bagay na magpakailanman. Ngayon, sa pamamagitan ni Kristo, ay ginamit niya ang bautismo ng tubig at Espiritu Santo upang masaksihan natin ang kaharian ng Diyos, ang buhay na magpakailanman at ang kaluwalhatian sa mga taong sumasampalataya. Igagawad ito ng Diyos. Kaya dapat lahat ay magpabinyag. Okay? Huwag niyong haglangan, mga churches, yung mga taong magpabinyag. Kasi iba ang pamantayan ng Diyos kaysa pamantayan ng church ngayon. Okay? Amen? Amen. Sa pangalan ng ating Diyos,